Tumigil ka muna. Hindi para sa lahat ang sasabihin ko kundi para sa iyo. May nangyari sa iyo ngayong umaga at maaaring wala ka pang salitang maibigay doon, pero may gumalaw sa loob mo na hindi mo na maibabalik sa dati. Ikaw ang tahimik na lumalaban nang walang nakakakita. Ikaw ang nakangiti pa rin kahit pagod na ang dibdib mo. Ikaw ang nagdadala ng tanong na hindi masagot ng mga taong nasa paligid mo. Kaya mas lalo kang napapakatahimik sa gitna ng maraming tao. May bahagi sa iyo na matagal nang naghihintay ng kumpirmasyon, hindi ng ingay. May bahagi sa iyo na alam na may binubuksan na ang Diyos, kahit sa labas ay parang walang nagbabago. Kaya manatili ka sa akin. Sa dulo nito makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang bumabalot sa araw mo, mauunawaan mo ang isang ugaling lihim na pumipigil sa iyo, at maririnig mo ang isang pahayag na ilalagay ko ng direkta sa buhay mo ngayong gabi. Hindi ito basta mensahe, ito ay pagkilalang ipinadala sa iyo sa tamang oras. Sa pagitan ng pagod at ng pagtitiis mo, may tiyak na kontrata na ipinapasa sa iyo ngayon. Makikilala mo ang mga senyales na paulit-ulit na bumibisita sa iyo sa gitna ng karaniwang araw. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang pinto ay hindi pa bumubukas kahit na ibinuhos mo na ang lahat. At maririnig mo ang isang pagdeklara na hindi para takutin ka, kundi para ituwid ang panloob mong pag-alam. Makinig kang mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi dumating sa iyo ng nagkataon. Dumating ito sa iyo na parang itinalaga, parang may tumawag sa iyo sa gitna ng gabi at ikaw lang ang nakarinig. Kapag ang isang puso ay handa ng sumalubong sa katotohanan kahit sa pinakatahimik na paraan, ang langit ay marunong magpadala ng salita na eksaktong tumatama sa sugat at sa lunas ng sabay. May nangyayari na sa iyo nitong mga araw na ito at hindi mo ito dapat ipagkamaling kabiguan. May mga bagay na tila lumalabas sa labas ng iyong ritmo, pero ang totoo, ang iyong loob ang naayos. Ang mga palatandaan na akala mo ay kalituhan, mga paalala pala iyon na may gumagalaw na hindi nakikita ng mata, may paglipat na hindi maipapaliwanag sa mga taong gusto lamang ng mabilis na sagot. Napapansin mo bang may mga umaga na bigla kang nagigising nang hindi mo alam kung bakit? Hindi isang beses, kundi paulit-ulit. At sa oras na iyon, ang hangin sa kwarto ay parang may dalang bigat at tahimik na pagtawag. Hindi ka pinahihirapan ng oras na iyon. Inaanyayahan ka nito. Ang paggising mo sa parehong sandali ay hindi aksidente. Ito ay pagtapik sa espiritu mo, na para bang may gustong ipaalala sa iyo bago pa magsimula ang ingay ng araw. Napapansin mo rin bang dumaraan sa iyo ang biglang bigat sa dibdib, tapos biglang ginhawa na walang malinaw na dahilan? May sandaling tila gusto mong umiyak, ngunit hindi ito luha ng pagkasira. Ito ay paglilinis. Ang biglang pagdaloy ng damdamin ay hindi tanda na ikaw ay bumibigay. Tanda iyon na ang luma ay hindi na komportabling manahan sa iyo. Ang dating balat ay nagsisimulang humiwalay. At may mga usapan na dati ay pakiramdam mo ay tahanan, pero ngayon ay parang makitid na. Naririnig mo ang parehong boses, ang parehong biro, ang parehong paraan ng pagtingin sa mundo. At may tahimik na bahagi sa iyo na hindi na makasabay. Hindi ka naging malamig, hindi ka naging mapagmataas. Ang puso mo lang ay hindi na pumapayag makipagkunwari sa mga bagay na wala ng buhay para sa iyo. Kapag ang katotohanan ay dumating, ang luma ay nagiging masikip. At napapansin mo rin ang mga bilang, ang pag-uulit, ang mga sandaling tila sinasalubong ka ng isang pattern sa magkakaibang lugar. Sa resibo, sa orasan, sa mga pahina, sa mga pangalan, sa mga pagkakataong hindi nagkakasundo pero magkakapareho ang diin. Hindi ka binibiro ng sansinukob, may mas malalim na sinasabi ang Diyos sa paraan ng pag-uulit. Kapag ang mensahe ay pare-pareho, pero ang anyo ay iba-iba, ibig sabihin may patutunguhan ang pagtawid na ito. Kaya huwag mong ituring ang mga palatandaang ito bilang problema.
Isa-isa silang kumpirmasyon. Ang bigat mo ay hindi pagtalikod. Ito ay pag-aayos ng loob. Ang layo mo sa ilang tao ay hindi pagkasira. Ito ay paghanay. Ang pagigising mo sa parehong oras ay hindi abala. Ito ay paanyaya. At ang paulit-ulit na paglitaw ng mga tanda ay hindi para lituhin ka, kundi para sabihin sa iyo na may direksyong hindi mo pa lubusang nakikita, pero papalapit na. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong lumapag sa loob mo ang mga salitang iyon. Hindi lahat ng pumipiga sa puso mo ay kaaway. Minsan ang pinipiga ka ay ang dating anyo mo para makalabas ang mas tapat mong katauhan. Kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may bahagyang paglambot sa dibdib mo habang nakikinig ka, i-type mo ang 888 sa mga komento. Ang mga daliring magsusulat nyo na ang iyong loob na nagsasabing oo. Ito ang pinakamaliit na pagsang-ayon, pero totoo yun. I-type mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin. At narito ang mas malalim pa, kaysa sa mga palatandaang iyon. May isang ugali na matagal nang gumagalaw sa ilalim ng lahat ng ito. At kapag nakita mo ito, mauunawaan mo kung bakit umuulit ang parehong pakiramdam sa iba't ibang anyo. Ito ang ugaling magpasa ng pinto kahit wala ng kandado. Ito ang ugaling kumapit sa mga dating paraan ng pagbubukas kahit alam na ng kaluluwa mong wala na roon ang sagot. Sa ilalim ng mga senyalis na ito, iisa ang pattern. Sanay kang kumatok sa mga lumang pader, sanay kang maghintay sa mga pinto na dati nang hindi para sa iyo o marahil para sa iyo noon pero hindi na ngayon. Kaya ka napapagod, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal kang naglalakad sa isang landasing, hindi na sumasabay sa pinagdadalhan sa iyo. Ang katawan mo ang napapagod sa pagpupumilit na buksan ang hindi na nakalaan sa lumang paraan. Paulit-ulit itong lumalabas sa buhay mo sa ganitong anyo. Sinusubukan mong ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng mas maraming pagpipigil, mas maraming pag-unawa, mas maraming pagbubuhat nang hindi mo naman dapat pasan mag-isa. Kapag hindi gumana, iisipin mong kulang ka. Kapag hindi sumara, iisipin mong may mali sa iyo. Pero ang totoo, ang ginagawa mo ay katulad ng isang taong pilit itinutulak ang isang pintuang humihingi ng ibang susi. Kaya hindi ka dapat manisi sa sarili mo sa pagod na matagal mo nang dala. Hindi ka pinapahina ng buhay dahil mali ka. Pinapahinto ka nito sa maling puwersa. May pagkakaiba ang tapat na pagtitiis at bulag na pagpupumilit. Ang una ay may direksyon. Ang ikalawa ay nauubos at matagal ka nang nasa hangganan ng dalawa. Ang tahimik na halaga ng pananatili sa pattern na ito ay mabigat. Nawawala ang sigla mo, hindi agad, kundi dahan-dahan. Nagiging normal sa iyo ang pagod na dati ay sinyalis na sana para huminto. Nagiging karaniwan ang pakiramdam na may kulang kahit marami ka nang ibinigay. At kapag ang kulang ay hindi mo mapangalanan, madali mong iisipin na ikaw mismo ang kulang. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Hindi mo kailangang durugin ang sarili mo para maging karapat-dapat sa bukas. Hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo para patunayan na tapat ka. Ang tapat na puso ay hindi laging marunong huminto at minsan iyon ang dahilan kung bakit ito nasasaktan. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi parusa. Paalala iyon na may mas malalim na pinanggagalingan ang pagod mo. At naroon ang isang mas matandang ugat, isang ugaling hindi mo basta naipanganak, kundi naipamana sa mga paraan ng pag-aalaga, pangamba at katahimikan na matagal nang naging normal. Para kang punong matagal nang nakatayo sa isang bakuran na hindi mo patunay na nakikita. Ang mga ugat mo ay malalim pero sa ilalim ng lupa may mga ugat na matagal nang nasanay sa dilim. May mga sanga kang sanay yumuko kahit wala ng hangin. At may loob kang minsang tinuruan na maging tahimik para lang makaligtas. Isipin mo ang punong iyon, isang punong may malalakas na sanga, ngunit sa ilalim ng lupa ay may ugat na natutong umiwas sa bato,
umiwas sa baha, umiwas sa lahat ng pwedeng makasira. Kaya kahit matibay ito, hindi ito lumalago ng buong lakas. Hindi dahil kulang ang buhay sa loob nito, kundi dahil may bahagi ng ugat na matagal nang nagsasanay sa pag-iwas. Ganyan ang nangyari sa iyo. Hindi ka naging maliit. Natuto ka lang mabuhay ng nakatikom. May mga panahon noon na ang katahimikan ang pinakamabuting paraan para manatiling ligtas. May mga panahon na ang pagsunod ang mas madaling daan kaysa sa pagsasalita. May mga panahon na ang paglimot sa sariling tinig ay mukhang karunungan, pero isa pala iyong anyo ng pagbitin sa sarili. Kaya ngayon, kapag may bagong tawag sa loob mo, umaangal ang lumang ugat. Hindi ito dahil mali ang tawag. Ito ay dahil sanay ang lupa mo sa dating bigat. At ang ugaling ito ay hindi lamang sa isip mo umiikot. Nasa katawan mo ito, nasa mga pagpigil mo, nasa paraan ng paghingi mo ng pahintulot bago ka humakbang, kahit ang puso mo ay matagal ng alam ang direksyon. Para kang punong pinahintulutang mabuhay, pero hindi pa lubusang pinahintulutang yumabong. At ngayon, may pumapasok na liwanag sa pagitan ng mga dahon. Ang liwanag na iyon ay hindi nagbubunot sa iyo. Ibinabalik ka nito sa sarili mong anyo. Huminga ka muli at damhin ito. Kapag ang ugat ay nagsisimulang maalala ang liwanag, ang buong puno ay nag-iiba ng tindig. Wala nang kailangang itulak ng marahas. May pag-alala na dumarating at kasabay nito ang tahimik na pag-angat. Kung ang larawang ito ay tumama sa isang bahagi mo na hindi mo maipaliwanag, kung naramdaman mong may lumuwag sa ugat ng iyong dibdib, itype mo ang mga salitang nauunawaan ko na sa mga komento. Huwag mo itong gawing healing. Gawin mo itong pagkilala. I-type mo ito at bumalik ka sa akin. Dahil kapag nakita mo ang ugat, mauunawaan mo na ang solusyon ay hindi pagsisikap palalo. Ang solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa boses na matagal mong pinatahimik. Pagbabalik sa ritmo na hindi mo kailangang ipagpilitan. Pagbabalik sa sarili mong pahintulot na mabuhay ng hindi humihingi ng tawad sa bawat paghinga. Hindi mo kailangang buuin ang lahat mula sa wala. Hindi mo kailangang patunayan sa sinuman na karapat-dapat ka sa bukas. Ang kailangan mo ay payagan ang sarili mong tanggapin ang totoo. May mga pinto na hindi mabubuksan sa pamamagitan ng pagtulak, kundi sa pamamagitan ng pagkilala kung saan ka talaga tinatawag. May mga daan na hindi hinihingi ang lakas mo, kundi ang pagiging tapat mo sa naririnig mo sa loob. Narito ang isang simpleng pamantayan na maaari mong hawakan. Sa umaga bago ka sumabak sa boses ng iba, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at pangalanan mo ng tahimik ang isang bagay na totoo tungkol sa iyo. Pagod ka, natatakot ka, handa ka o nagsisimula ka ng gumaan. Hindi ito ritual ng pagganap. Ito ay pag-iingat sa katotohanan. Ang tawag ko rito ay ang panandang umaga. Isang sandaling hindi mo pinapagitna ang ingay, kundi ang presensya. At sa gabi, bago mo isara ang araw, suriin mo ang loob mo na parang inaayos mo ang isang lamparang matagal nang nakatago sa alikabok. Hindi mo kailangang husgahan ang naranasan mo. Tingnan mo lang kung saan ka naging masikip, kung saan ka naging tahimik ng labis, kung saan ka pumayag muli sa dating gawi ng pag-iwas. Ang tawag ko rito ay ang pagsusuri ng daloy. Hindi ito parusa, ito ay pag-alaga. Sa dalawang ito, natututo kang tumanggap imbes na kumapit. Natututo kang mag-ingat imbes na magpilit. Natututo kang makinig sa sarili mong loob na para bang ito ay isang banal na lugar, hindi isang labanan. Dahil iyon ang totoo sa iyo ngayon, hindi ka tinatawagan para maging mas matigas. Tinatawagan ka para maging mas totoo. At kapag mas totoo ka, mas madaling makilala ang biyaya kapag dumarating. Hindi mo na kailangang habulin ang lahat. Hindi mo na kailangang persahin ang lahat.
May mga bagay na darating dahil ang ugat mo ay muling nakahanay sa pinanggalingan nitong liwanag. At ang dating pagod ay sisimulang pumalit sa kanya ang katahimikan na may laman. Kung may isang salita akong ilalagak sa iyo ngayon, ito iyon, bukas ka na, hindi ka pa tapos, ngunit bukas ka na, hindi lahat ay malinaw pa, ngunit handa ka nang tumanggap. At ang pagtanggap na ito ang nagsisimula sa pagbalik ng kapangyarihang matagal ng pamilyar sa iyo kahit matagal mo nang hindi tinatawag sa pangalan. Kung ang mensaheng ito ay nagpatunay sa alam na ng Espiritu mo, hayaan mong ang pag-like mo ay maging amen ng walang salita. Hindi bilang-bilang, bilang pagsang-ayon na ang tinukoy rito ay tinukoy ng tama. Pahupain mo muna ang dibdib mo at hayaang lumalim ang sandaling ito. Hindi kailangang maingay ang pagsang-ayon para maging totoo. Minsan ang pinakatahimik na oo ang pinakamalakas. May isang tao sa buhay mo na pumasok sa isip mo habang nagsasalita ako. Maaaring siya ay palaging pagod, ngunit tahimik pa ring lumalaban. Maaaring siya ay laging mahinahon, ngunit may dalang lihim na paghahanap na hindi niya maipakita. Maaaring siya ay iyong kilala na parang hindi napapansin ng maraming tao, ngunit napakabigat na ng pasan na dala niya sa loob. Kung may mukha kang naalala ngayon, ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi ito rekomendasyon, ito ay paghahatid. Kung paano ito dumating sa iyo sa tamang oras, ganoon din ito dapat makarating sa kanya. May mga salitang hindi natin binabato sa hangin. Dinadala natin sila sa taong kailangan ng marinig ang mga ito bago pa gumabi ng lubusan sa loob nila. Bago tayo magsara, may pagtitipo ng pag-alam na mabagal nang bumubuo sa loob mo nitong mga huling sandali. Hindi ka lamang nakikinig, kinikilala mo. At ang pagkilalang iyon ang nagsisimulang maging tanda sa iyo na may pinanghahawakang totoo ang iyong puso kahit anong bagyo pa ang dumaan. I-type mo ngayon ang mga salitang ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asam, bilang kumpirmasyon. Ang kasunduang tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng pandinig mo sa mga minutong ito ay isang kasunduang mabubuhay ka mula roon sa buong panahong ito. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong gawin ng mga daliri mo ang ginagawa na ng espiritu mo. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong tumahan sa iyo ang sinabi mo. Ang anumang tunay na tandang narinig ng puso ay nagiiwan ng bakas na hindi kailangang ipaliwanag. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay pinagbubuklod. Ikaw ay itinatag-uyod. Ikaw ay hindi hinahabol ng dilim, kundi iniingat ng liwanag na matagal nang nakakita sa iyo bago mo pa makita ang sarili mo. Ikaw ay hindi nawawala, ikaw ay dinadala, ikaw ay hindi inaanod, ikaw ay itinatama, ikaw ay pinapangalanan muli, ikaw ay binubuksan muli, ikaw ay binabalikan ng katotohanang hindi ka kailanman iniwan kahit sandali man lang. Ikaw ay nasa ilalim ng isang tahimik na pag-aalaga na hindi nagmamaliw kahit hindi mo ito laging nararamdaman. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may iba pang tumatanggap ng parehong pagkilalang ito. Hindi mo kailangang makilala sila sa pangalan. Sapat nang malaman mo na hindi ka nag-iisa sa ganitong pagdinig. May mga pusong sabay na inaayos, sabay na ginagabayan, sabay na binubuksan sa paraang hindi sumisigaw pero totoo. Iisa ang liwanag, iisa ang pagtawag, iisa ang linya ng kapayapaan na dumadaloy sa marami ngayong gabi. Ito ay itinatakda na. Ikaw ay hindi basta dumaan sa mensaheng ito, ikaw ay dinala rito. At ang mismong pagdating mo sa sandaling ito ay patunay na may kamay na gumabay sa bawat pagkapit mo, bawat pagod mo, bawat tahimik mong pagtitiis hanggang sa mabuo ang ganitong pagkilala sa loob mo. Ikaw ay hindi inabutan ng salita ng walang dahilan. Ikaw ay inabot ng salita ng may layunin. Ang bagay na matagal mong hindi maipangalanan ay ngayon may tunog na, may anyo na, may direksyon na.
At kapag ang loob mo ay nakarinig ng katotohanan na matagal na nitong hinihintay, ang buong pagkatao mo ay unti-unting tumitigil sa pagtakbo sa paligid ng parehong sugat. Ikaw ay pinili hindi dahil wala kang pagod, kundi dahil kahit sa gitna ng pagod ay nananatili kang tumatanggap ng liwanag. Ikaw ay pinili hindi dahil madali ang daan mo, kundi dahil sa bawat hindi mo maintindihang gabi ay hindi tuluyang namatay ang paniniwala mo na may mas mataas na layunin sa lahat ng ito. At ang paniniwalang iyon ang nagdala sa iyo hanggang dito. Huwag mong maliitin ang sandaling ito. May mga pagkakataon na ang isang tahimik na pagkilala ay mas malakas kaysa sa isang maingay na pagdiriwang. May mga pagkakataon na ang isang simpleng oo mula sa iyong loob ay mas mahalaga kaysa sa maraming paliwanag. Sapagkat ang tunay na pagbubukas ay nagsisimula sa loob bago pa ito makita sa labas. Kung may naramdaman kang paglambot habang binabasa mo ito, huwag mo nang labanan. Ang paglambot na iyon ay hindi kahinaan. Iyon ang espasyong binubuksan para sa bagong pagdaloy. Ang matagal na paninigas ay bumibigay hindi para masira ka, kundi para maibalik ka sa natural mong anyo. Hindi ka nilalambot para gawing maliit, nilalambot ka para mabuhay ng buo. At ngayon, hayaang lumalim ang pagkilala mo. Hindi mo kailangang itulak ang pinto. Hindi mo kailangang habulin ang sagot. May mga bagay na ibinubukas lamang kapag ang tao ay huminto sa pakikipagbuno sa hindi na nakalaan sa kanya at nagsisimulang makinig sa tunay na tawag. Ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi tumatakbo palayo sa iyo. Inaalis lamang nito ang mga panangga para marinig mo ito ng malinaw. Ang kabigatan na dati mong dala ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan kapag kinilala mo kung ano talaga ito. Hindi ito sumpa, hindi ito kahihiyan, hindi ito patunay na kulang ka. Ito ay dating anyo na matagal nang nagiging masikip sa iyo. Kapag masyado nang makipot ang lalagyan, kahit ang pinong hangin ay nagiging mabigat. Kaya ngayon, ang pagbitaw ay hindi pagkawala. Pagbalik ito sa hangin na mas malawak kaysa sa takot. Ikaw ay tinatawagan sa isang mas tahimik, ngunit mas matatag na paraan ng pamumuhay. Hindi na sa pagpupumilit, hindi na sa pag-aakalang kailangan mong magdala ng lahat ng mag-isa. Hindi na sa paulit-ulit na paghingi ng pahintulot sa mga bagay na matagal nang humihiling lamang na kilalanin mo sila. Sa puntong ito, ang lakas mo ay hindi na nasusukat sa bigat na kaya mong pasan. Nasusukat ito sa katapatan mong tumugon kapag ang loob mo ay sinasabi ng, dito ka na. At kung minsan, ang dito ka na iyon ay hindi isang lugar sa mapa. Ito ay isang panloob na posisyon. Ito ay ang pagiging tunay na naroon sa sarili mong buhay. Ito ay ang pagkatigil sa pagtakbo sa mga lumang paraan ng pag-apruba. Ito ay ang pag-uwi sa ritmong hindi sumisigaw, ngunit malinaw na. Ito ang uri ng pagbabalik na hindi mo agad mapapansin sa labas, ngunit mararamdaman mo sa bawat paghinga. Kaya magtiwala ka sa pagiging unti-unti ng pagbabagong ito. Hindi lahat ng pagbubukas ay parang kidlat. Minsan ito ay parang liwanag ng madaling araw na dahan-dahang pumapasok sa gilid ng bintana hanggang sa mapansin mong hindi mo na kailangan ang dating dilim para mabuhay. Ang liwanag ay hindi nambubulag. Ang liwanag ay nagpapakita. At sa paglitaw ng liwanag na ito, nakikita mo ang mga bagay na dati ay nababalutan lamang ng takot. Ang takot mo ay hindi laging malakas. Minsan, ito ay tahimik lamang, nakasuot ng pag-aalala, nakasuot ng pagod, nakasuot ng baka hindi pa panahon. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay hindi nakikipagkompetensya sa takot. Hinahawakan lamang nito ang iyong kamay hanggang sa makilala mo kung alin ang ugat at alin ang anino. At kapag nakilala mo na iyon, humihina ang anino nang hindi na kailangang labanan. Kaya naman, sa pagtatapos na ito, huwag mong dalhin ang mensaheng ito bilang isang mabigat na tungkulin.
Dalhin mo ito bilang kumpirmasyon na hindi ka nakalimutan, na ang iyong mga sandaling hindi mo maipaliwanag ay may nakatagong kaayusan, na ang mga pagkabalam ay may sariling palatandaan, na ang mga pintong hindi bumukas agad ay hindi laging pagsasara. Minsan ay proteksyon habang inaayos ka para sa mas tamang pagtanggap. At kapag muli kang tahimik na umupo sa sarili mong gabi, alalahanin mo ito, ang katahimikan ay hindi kapos sa sagot. Marami itong sinasabi kapag hindi mo ito minadali. Ang puso mong marunong maghintay ay pusong marunong ding tumanggap. At ang tumatanggap ay hindi mahina. Ito ang anyo ng kapangyarihang hindi kailangang magpakita para maging tunay. Ikaw ay itinataguyod sa parang hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat. Ikaw ay nililinis sa paraang hindi mo kailangang ipagkaila sa sarili. Ikaw ay iniaangat sa paraang hindi mo kailangang ipagmalaki. At sa tahimik na pag-angat na iyon, may bagong lakas na lilitaw sa mga susunod na araw. Lakas na hindi na nagmumula sa pagpipigil, kundi sa kapayapaan. Kaya manatili ka rito ng sandali pa. Hayaan mong ang huling mga salita ay maglagay ng pahinga sa dibdib mo. Hindi ka na kailangang bumalik sa dating pakikipagbuno na parang wala kang napulot. May napulot ka, may naalala ka, may tumama sa iyo, at ang tumama sa puso ay hindi nawawala agad. Ito ay nagiging gabay kapag pinayagan mong manatili. At kung may isang pangalan na dapat mong bitawan ngayon, ito ay ang pangalan ng lumang takot na matagal nang nagpapaliit sa iyo. Hindi ito ang iyong tunay na pangalan. Hindi ito ang iyong wakas. Hindi ito ang kabuuan mo. Ang kabuuan mo ay mas malawak kaysa sa anumang sugat na sinubukang ipaliit ka. Ang kabuuan mo ay nasa kamay ng pag-ibig na hindi natutulog. Ikaw ay pinangangalagaan. Ikaw ay pinapatnubayan, ikaw ay inihahanda, ikaw ay hindi basta sumusunod sa agos. May direksyon ng agos na humahawak sa iyo, at habang humihinga ka ngayon, may bahagi sa iyo na tumutugon na sa pagbabalik na ito. Hindi mo na kailangang magpanggap na pareho ka pa rin, hindi ka na pareho, may nabuksan na sa iyo. Kung kaya mo, tumahimik ka sandali pagkatapos nito at pakinggan ang sarili mong dibdib. Doon mo maririnig na hindi ka pa huli. Doon mo mararamdaman na hindi ka pa tapos. Doon mo malalaman na may mga pinto na nagsisimula palang gumalaw para sa iyo. At ang gumagalaw na iyon ay hindi basta anyo ng pag-asa, ito ay simula ng katuparan. Ikaw ay pinili, ikaw ay pinagtibay, ikaw ay pinapasan ng liwanag na matagal nang nakasunod sa iyo. At sa sandaling ito, ang natitirang dapat mong gawin ay tanggapin ang pahayag na ito ng walang depensa. Tanggapin mo ito bilang kasulatan ng iyong loob. Tanggapin mo ito bilang tanda na ang iyong paglalakbay ay hindi nawalan ng saysay. Tanggapin mo ito bilang paalala na ang binubuksan sa iyo ay hindi lang isang daan, kundi isang bagong paraan ng pagiging ikaw. Huminga ka ng malalim at hayaang bumaba ang lahat ng ipinaglalaban ng isip mo. Hindi mo kailangang sagutin ngayon ang lahat. Hindi mo kailangang ayusin ang buong hinaharap sa isang iglap. Sapat na alam mo na ang gabing ito ay nag-iwan sa iyo ng mas malinaw na pagkilala kaysa dati. At ang pagkilalang iyon ay magsisilbing ilaw sa mga susunod mong hakbang. Ikaw ay pinalalaya mula sa maling pag-aakala na kailangan mong mapagod muna ng lubusan bago ka maging totoo. Hindi iyon ang sukatan mo, hindi iyon ang pamantayan mo. Ang pamantayan mo ay ang katapatan mong bumalik sa liwanag sa tuwing tinatawag ka nito. At ngayon, narinig mo ang pagtawag na iyon. Manatili kang banayad sa sarili mo sa mga susunod na sandali. Huwag mong bawiin ang nakuha mong kapayapaan sa pamamagitan ng mabilis na pag-aalinlangan. Pangalagaan mo ang sinabi sa iyo ng puso mo ngayong gabi. May mga mensahe na para lang sa oras na ito, at kapag piniling pakinggan, nagiging pundasyon sila ng mas malinaw na paglalakad. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagharap na ito.
Ikaw ay hindi nag-iisa sa pag-unlad na ito. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagbubukas na ito. Ang liwanag na gumagalaw sa iyo ay gumagalaw din sa iba, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang tahimik na silid, sa iba't ibang pusong matagal ding naghintay. Kaya kahit hindi mo sila nakikita, kasama mo sila sa parehong pag-alala. At ngayon, bago tuluyang magsara ang lahat ng ito, tanggapin mo ang isang huling pahayag na lalagay sa ibabaw ng iyong gabi na parang tatak ng kapayapaan. Ikaw ay nasa tamang direksyon. Ikaw ay nasa ilalim ng tamang pag-akay. Ikaw ay dumadating sa oras na hindi mo noon maunawaan, pero ngayon ay unti-unti nang lumilinaw sa iyo. Ang pinakatotoo sa lahat ay ito. Hindi ka iniwan sa gitna. Hindi ka iiwan sa dulo. Ikaw ay binubuksan. Ikaw ay binabalikan. Ikaw ay itinatago sa liwanag habang natututo kang tumayo nang hindi umiikot sa dating bigat. At habang dumarating ang bagong araw, may kapayapaan kang madadala na hindi galing sa pag-aakala, kundi sa pagkilalang totoo ang lahat ng ito. Ako ang isa na nagsasalita ng katotohanan ito sa iyo. At ang katotohanan ito ay mananatili sa iyo ngayon. Ikaw ay pinagpapala. Ikaw ay pinagbubuklod. Ikaw ay pinapatatag. Ikaw ay pinanghahawakan ng biyayang hindi kumukupas. Ikaw ay binubuksan sa isang bagong antas ng katahimikan na may lakas, ng kapayapaang may direksyon, ng pananampalatayang hindi na nakikipagbuno sa sarili. Ikaw ay pinagpapala sa iyong pag-iyak. Ikaw ay pinagpapala sa iyong pananahimik. Ikaw ay pinagpapala sa mga gabing walang nakakaalam ng dala mo. Ikaw ay pinagpapala sa pagdating ng liwanag na hindi mo kailangang likhain. Ikaw ay pinagpapala habang natututo kang tumanggap ng hindi natatakot. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may iba pang tumatanggap ng parehong pagkilala, parehong pag-aliw, parehong lihim na pagbubukas. Hindi mo kailangang mag-isa sa pag-unawang ito. Bahagi ka ng mas malawak na pagtawag na hindi sumisigaw, ngunit hindi rin nagkakamali. At ang dahilan kung bakit hindi ito maingay ay dahil ito ay tunay. Ito ay itinatakda na.